Mas makulay ang buhay sa mga sariwang gulay-gulay. Kaya ugaliing kumain nito para hindi maging lantutay. At sa hirap ng buhay ngayon, gulay ang ating kaagapay. Budget-wise si nanay para mapagkasya ang sahod ni tatay. Kaya sanayin na si bunso, ate at kuya upang sa ganun healthy ang buong pamilya. Pero kahit gulay-gulay, minsan ang hirap din mag-isip sa kung anong paraan ito iluluto. But worry no more, sagot dyan ang inyong kanayon. All you have to do ay i-follow para updated ka sa mga upload ko. At for today's ulam, bunga ng malunggay at ampalayang ligaw. Naglagay lang muna ako ng baboy para mapagmantika dahil dito ko na din igigisa sibuyas, bawang, luya para sa aroma. At saka pang paasim na kamatis, pakakatasin ko lang muna. Sunod ako naglagay ng kalahating 4 cubes na pampalasa, saka paminta at pampaalat na bagoong isda. Pinaghalo-halo ko lang ang mga sangkap, sunod ko inilagay yung bunga ng malunggay. Saka ako nagdagdag ng tubig dahil gusto ko sa pakbet may kaunting sabaw. Makalipas ang ilang sandali, saka ko ito binalikan at inilagay yung bunga ng ampalayang ligaw dahil gusto ko dito yung medyo half cook lang at siling panigang. Isang paraan ito ng pagluluto na natutunan ko sa aking mga magulang. Minsan nilalagyan pa namin ito ng kamote. Isa din itong version ng lutong pakbet na maliban sa mga sahit-sahing gulay-gulay, pwede din itong gawin kahit sa dalawang sangkap lang. At kung nakatikim ka na din nito, pa-comment naman below kung ano ang masasabi mo sa pakbet na bunga ng malunggay at ampalayang ligaw. Maraming salamat po Ama sa panibagong araw at panibagong pagpapala. Nilalapit ko ito na basbasan. In Jesus' name, Amen. Kahap. Ang sabaw niya. Lumapot na po na husto. Bagoong at kalamansi. Tilapia, kaya may pampahis naman pong isda. Dati pa nagugulay po ako ng malunggay. Gusto ko yung maliliit, mura. Pero nung napadpad ho ako dito sa Thailand, mas maganda pala yung ganito. Yung medyo magulang na. Mas makapal po yung laman. Baba ko nga po dito pa, mahanginan. Medyo matagal ho siyang ulamin. Mataba pero yun, nandun ho yung sakap. Parang nagpapang-us ng tubo kung tawagin nga po sa Batangas. Nagpapang-us, ibig sabihin yung ginagano mo yung tubo. Ang po magulang. Medyo mainit pa nga lang po mga kanayon. Para sa akin,
Mas masarap po itong ampalaya na ganito pag medyo half cook kumpara sa overcook. Ewan ko lang kung sa inyo kanayo. Mas nalalasap ko kasi yung pagiging tight niya at saka sarap niya pag yung medyo lumalagotok ko ng kaunti. Excuse me ho muna mga kanayon. Pupunas muna ako ng pawis. Sabi ho kasi na kanayon natin na punasan ko naman daw bakit hindi tumutulo. Pasensya na po. Hindi ko talaga maiwasan. Well.